Suwalang sa tamping ng mamamayan. Ito na, maiinit pa, walang pagkutula ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas. Ito naman po tayo sa ating himpilan, RPMO Riktang Puna News Online Radio. Siyempre po, ito po ang abang lingkod Roger Bron. At ilang araw po tayong hindi nakaupo sa ating trono at medyo stress po tayo mga kababayan ko. At siyempre, ay ganyan talaga ang buhay ng tao. Talagang dumarating po yung talagang yung stress o problema, mga kababayan ko. Okay, wag na po natin patagalin ito. Tayo po ay nasa himpilan ng RPMO Riktang Puna News Online Radio. Okay, at Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating himpilan. Okay, at magandang araw po sa ating bansang Pilipinas. Diyan naman po sa ating sa ibayong dagat, sa ating mga kababayan, mga OFW. Magandang morning po sa inyong lahat, no? Ayun. At bago po tayo magpatuloy ay antabayanan po natin ang ating magsasalita si Ma'am Alicio sa kanyang ito pong kanyang pinapaabot sa ating mga kababayan at yung pong ito pong tour ito pong gustong mga kumuha ng yung mga ticket sa kanya po pwedeng rumikta maya-maya po At ang araw po ngayon ay araw po ng Friday Pizza 27 na po ng February 2026 Okay. At ayun, magtatapos na po bukas po ay magtatapos na po yung ating buwan ng February, papasok na po ang Marso. Okay, sana naman po ay habang tumatakbo yung buwan natin, araw, buwan, linggo, oras, ay sana naman po ay tayong mga Pilipino ay ilagay po natin. Rektahan lang po ito, rektahan lang po ito. Tayo po ay nagsasalita ito, rektahan po ito, ay tabi-tabi lang po dun sa mga ating mga tinatawag na mapupuna natin. Ako po yung nakikiraan lang sa inyo sapagkat yung po mga hinaing ay nakakaabot po sa atin. At yun nga po, inulit-ulit ko, marami pong nakahanay ng mga reklamo at sumbong sa abang lingkod, hindi ko po nabigyan ng pansin at medyo talagang iba. Okay, bago ho tayo dumako, ay nagpapasalamat muna ho at tayo kay naimbintahan po tayo ni Ma'am Lady Bus sa kanyang anniversary ng kanyang itong Lady Boss Multimedia. Diyan po sa Paranaque. No isang araw, medyo po nagkaroon po tayo ng kaunting nagpunta. Dalawang hao tayo, medyo nagkaroon po tayo ng kaunting stress. Hindi ho tayo nawala ho yung sarili natin. Sa kaiisip, mga kababayan ko. Pasensya na po, Ma'am Lady Boss, Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo ng marami dahil kahit paano po ay naalala po ninyo ang abang lingkod Riktang Puna. At kaya
kay Lambat, at sa kanyang may bahay, maraming salamat po sa inyo. At kay Maika, maraming salamat po sa inyo. Kay Bulgar, maraming salamat po sa inyo. No, ho? At ako po kahit paano hindi ho ninyo kinakalimutan. Maraming salamat po sa inyo nung isang araw po. No, ho? Okay, bago ho tayo dumako sa ating talakayan at sumbong, ay dito muna ho tayo mga kababayan ko. At importante po ito importante po itong tawag ito, pinapaabot ho ni Ma'am Alicio. Okay, ito na po. Hi, Alice po muli. Ang franchise officer ng Global Pinoy Travel and Tours Business. Ang business na nag-aanyaya sa inyo kung kayo ay pagod na sa trabaho, gusto na ng time and financial freedom, gusto nang mag-quit sa day job, gusto nang makasama ang pamilya, hindi na sapat ang sahod at gustong magsimula ng sariling negosyo. Ang negosyo pong ito ay pwedeng part-time kung ikaw man ay empleyado. O may negosyo ay pwede ring ipag-add-on sa existing business nyo. Pwedeng i-open cellphone kahit nasaan ka man. Basta may wifi ay pwedeng mag-transact ng business. Like ticketing, group tours, local and international po. At partner kami ng 406 Airlines. Visa processing, pwedeng-pwede, remittances, insurances, at marami pa pong iba. We are legal at may mga certifications of our operations na pwedeng makita sa office dito po sa Luzon, sa Quezon Avenue, Quezon City. Our President and CEO is Emmanuel Manny Pascual, a very successful entrepreneur for 23 years. Lifetime pong business ito na walang renewal, no-cash band, non-territorial, and transferable to anyone in our family. So if interested, please contact me at 0962-9939-188 at sa 0935-00-18548. Or, pwede rin po akong ma-reach out sa aking FB account. Alice Yu po ang aking pangalan na may nakalagay na affiliate master sa aking larawan. Okay, thank you po sa pakikinig. Thank you hanggang sa muli. Thank you so much. Ayan po, si Ma'am Alicio. At yung pong mga gusto kong franchise, sa business, itong, ay Toro Travel, call na lang po ninyo siya, mga kababayan ko. Okay, bago ho tayo dumako, mga kababayan ko, sa ating, dito muna ho tayo sa ating piskante dahil alam mo ho mga kababayan ko, ito na lamang yung aking yung pong sama ng loob o yung stress, yung dito ko na lang po ito ay dinadaan, ay grabe po. Ay grabe ho ito. Kahit kaya po tayo nananahimik na lamang, ito na lang ho ang babasagin ko. Grabe. Ang akin ako dito ako po'y tabi-tabi lang ho sa inyo. Ay, nako, ay sinasabi ko mga kababayan ko pa nag-umpisa ho ang abang lingkod Roger Brown. Ay, tuloy-tuloy ho ang bungangaw nito. Kumusta po ang ating mga barabarangay? Kumusta po ang ating mga bayan-bayan, mga mayor, gobernador, congressman? Kumusta ho kayo? Tawag dito isa naman po yung mga lumalapit ho sa inyo ay wag naman ho sana ninyong talikuran.
Ay, dako po nagbibigay lamang ho ng kaunting paalala, no, ho, mga kababayan ko, sapagkat sa hirap ho ng bansang Pilipinas, ang naipiktuhan ho ang mga mababayan, mga kababayan nating mga maliliit. Yan po ang problema ng bansang Pilipinas. Ngayon po ay maswerte na po kung meron ho silang makakahig isang tuka, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Sa daming hong walang trabaho, talaga naman pong gutom, mga kababayan ko. Ito ho ang sinisigaw ng ating mga kababayan ng mga maliliit. Mga kababayan ko. Nasaan na raw po ang ating nasa gobyerno? Tabi-tabi na lang ho sa inyo. Sinisigaw ho ko lang ho dito ng sintonado ang hinaing ng ating mga kababayan. Hindi ho ako. Ako lang po ang ginagamit nila. Nagtatanong sila. Yung pong paghihirap ho nila. Nasa na raw po itong sinasabing maganda ang dating ng ating bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Grabe na po ito. Nasa na kaya yung iba nating mga kasama dito sa Rikta at ang nauna ho dito ang ating mabait na kaibigan, bida parang anak na Lady Boss, si Lady Boss Multimedia. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw. Maraming salamat po sa pag-uunawa. Ayun po. Ayun at okay, tuloy. Alam mo ba, mga kababayan ko, ito ay araw-araw na lang po ay busis ng ating mga kababayan. Bakit daw po di umano'y naglilipana daw di umano ang droga. Naglilipana di umano ang magnanakaw. Akyat bahay, agaw silpon, agaw motor. Naglilipana po yan. At ilang na kapulisan ay sangkot sa mga gawaing masagwa, mga kababayan ko. Bakit? Bakit? Ang sabi po ay dala na po ng kagutuman sa panahon ho ngayon. Ayun, ang sabi ho ng ating tagapagsalita sa Malacanang, ang ating si Madam Claire ay maayos po ang pamamalakad ng ating gobyerno. Okay, tama. Maayos nga po. Maayos. Maraming salamat sa iyo, Madam Claire Castro, Ayun. Pero ang akin lang, Madam, medyo ikalat-kalat mo rin yung iyong mata. Pakiramdam. Ano lang po sa mga barangay natin kung ano po ang nangyayari ho sa ating kapaligiran. Ayun, grabe na ho ito eh. Grabe na ho nangyayari sa atin. Isa pa, mga kababayan ko, ay medyo hinay-hinay ho tayo rito. Mga kababayan ko, hinay-hinay tayo. Dahil sa panahon ho ngayon, mga kababayan ko, hindi ho tayo pwedeng, ikangay punain ang ating nasa pamahalaan. Hindi pwede, mga kababayan ko, sapagkat, kapag ikaw ay nagpuna sa ating pamahalaan, sa nakikita ngayon, ay sinisigurado ko pong meron pong darating sa iyong babala, mga kababayan ko. May darating babala. Hinay-hinay bata. Hinay-hinay. Ang sabi nga ho dito ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan ko,
wala na daw tayong aasahan, ayon kay Atty. Vic Rodriguez na ay pasensya na po, attorney, wala na raw po tayong aasahan. Sa social media, sa mainstream, ang sabi niya dito ay tulad nito, pipi, bulag, bingi, manhid. Grabe na ho. Alam mo, attorney, ito lamang po ang may sasagot ko lang po sa inyo, mga kababayan ko, sa ngayon po ay talagang huwag na lang ho tayong, tama na lang ho ay attorney, talagang pipi na ho sila, bulag ho sila ngayon. Bulag, pipi, bingi, tayo ngayon, tayo po ay talagang, kumbaga mananahimik na lang. Hindi tayo pwedeng magsalita ng katotohanan, mga kababayan ko, sapagkat yung ating sasabihin, fake news lahat po yan. Fake news. Kaya attorney, ay pasensya na ho kayo dahil marami pong mga kababayan natin, lalo na po sa social media, ay takot na ho magsalita. Yan po ang katotohanan. Dahil naghihirap na nga, huhulihin ka at ikukulong ka dahil ikaw ay nagsalita lamang. Attorney, pasensya na po kayo. Talagang unawain mo na lang ho natin ang ating mga kababayan. At nasasabi ho ninyo sa social media ay mukhang nananahimik na ang ating mga katulad ng ilang mga media. Pero mahirap na mahabang usapin talaga namang ayun at ang sabi ho dito ay ni Lady Boss Multimedia, kasi mabait si BBM kay Duterte, di nila kaya yung kasi nga ayaw ng katiwalian. Correct? Grabe. Okay. Okay, Ma'am Lady Bosano, ayun po. Tayo po ay may kanya-kanyang opinion. May kanya-kanya tayong talino, mga kababayan ko. Kaya hindi na rin po tayong pwedeng makipagtalo sa mga ikangay katulad ng tagahanga ng kabila. Ang problema ho, itong mga tagahanga na ito, sila ho yung nag-aaway-away. Sila yung nag-aaway-away, mga kababayan ko. Ang sakit ho, di ba? Nagtatalo-talo sila. Pinagtatanggol ang kabila. Kung pwede lang, tumahimik na lang tayo. Hintayin natin. Hintay na lang natin kung anong po yung resulta o yung pangyayari sa araw-araw, buwan o taon, yung pong hintayin natin yung ikauunlad ng bansang Pilipinas. Ayun po. Wag na po tayo magtalo-talo sa usaping politika, mga kababayan ko, dahil problema po ng ating mga opisyal yan, ng ating gobyerno. Okay, bago tayo dumako, mga kababayan ko, bago tayo dumako, ay ito na muna talaga naman pong, meron po ditong pinaabot sa atin, mga kababayan ko, hinaing ng taga Pasig Rizal, mga kababayan ko. Na pinaabot ho dito, ayon sa ilang operatiba at media, at siyempre po katuwang po yung ating mga kapulisan. Kawawa naman po itong mga ito dahil kahit paano itong pulis, meron po itong talagang sweldo buwan-buwan. Ay samantalang pong itong mga operatiba at ito pong media ay mga public servant po ito, tumutulong talaga ho ito sa ating mga kapulisan. Di ba ho?
ang media ay katuwang talaga ng ating kapulisan. Yan po ang katuwang ng ating kapulisan, ang ating media. Yung mga mahayag, yan po ang katuwang ng ating kapulisan. Subalit, ang nangyayari, mga kababayan ko, ako po'y nagtatanong lamang, gaano kaya katotoo ito? Dahil, itong mga media, ito po yung nagpupuyat. Puyat, pagod, mga kababayan ko. Gutom, mga kababayan ko. Yung pong masakit po dito, yung pagpupuyat eh. Para po ang ating barangay, malinis. Mawala ang mga tinatawag na mga pasaway, mga magnanakaw. Katulad pong ito pong pinagbabawal ng gamot, mga kababayan ko. Siyempre talagang hindi po talaga nawawala ang ating mga kapulisan diyan, mga kababayan ko, dahil yan po talaga ikatuwang. Subalit ang nangyayari po, mga kababayan ko, panay po ang trabaho para makipag-ugnayan sa mga barangay itong operatiba at media ay wala man lang daw pong natatanggap. Wala na raw pong natatanggap at gutom na raw po sila. Kami po yung nagtatanong lamang. Nagtatanong lang po ako dyan sa barangay, dyan po sa Pasig, Rizal. Nagtatanong lang po kami at gaano kaya katotoo ito? Na nakarating po namin. Ilan nating barangay, bigyan naman ho natin ng kaunting, may kaunting, tinawag dito, yung bang pag-aalala, yung pong pagpupuyat, yung gutom, yung pagod, at sinusuong ho nila yung kanilang buhay dyan. Sapagkat karamihan po dyan, yung pong mga adik naglilipa na. Naglipa na ho ang droga sa ating bansang Pilipinas. Ano na ho ito? Ay ang ating mga kapulisan ay talagang sinusuong din ang buhay nila dyan. Pag sila'y, yun na nga sabi, ang mga adik daw, mga pasaway sa barangay ay bawal patayin. Ay katama naman ho iyan, talagang bawal. Bawal ho iyan. At buhay ho iyan, buhay. Pero ang tanong, mga kababayan ko, bawal talaga magpatay. Pero paano ho kung lumaban sa ating kapulisan? Nangyayari na po yan. Lumaban sa ating kapulisan, tigok ang drug addict. Ayun. Ay sinasabi daw, wag daw patayin yan. Ay hindi naman ho talaga pinapatay yan. Ang problema lang ho, may mga baril din yan, may mga sandata rin ho yan, ay mga palaban ho yan. Ay paano kung maunahan ang ating kapulisan? Ito po yung nasa ating pamahalaan. Hindi ko rin ho maintindihan kung ano ba yung kanilang mahirap na ho ito. Ako po'y nananawagan ho doon sa tatlong kawani at di umano ng barangay ng Rosario. Tatlong kawani ng barangay Rosario. Kailangan aksyonan ng maayos na pag-uusap ang ating barangay para naman ay ang mga problema ng ating ibibigay sa ating media or sa media o kaya sa ating kapulisan. Siyempre yung pangkapiman lamang, di ba ho? Yung pangkapiman lamang nila.
o yung pagkain man lang ho nila habang sila ay nagpupuyat. Di ba ho? Ito po ay talagang obligasyon ng barangay. No, ho, ha? Dahil pinupuntahan ho kayo diyan para ho yung barangay ho ninyo ay mawala ang mga pasaway. Lalong-lalo po ang kalakaran ng droga. Ay kawawa naman ho ito, iyo, ha? Kaaksyonan, ha? Kailangan maaksyonan ng maayos ng pag-uusap ng barangay para naman ang mga problema sa ating mabigyan yung ating mga kapulisan, mabigyan din kahit paano ng yung pangkape, yung media po kailangan po talaga ay kahit paano mayroong pong kaunting allowance yan, barangay, no, ha? Iyan po ay talagang public servant yan. Hindi naman ho pasilduhan ho yan Yung mga media ho, ay kumakalinga sa paghuhuli ng ating mga kasama sa aktibidades ng budget para sa ating sa lodar ng nasabing problema ay ng ating barangay. Mainam na mayayos namin naman ang ating problema na masolusyonan. Okay? Yan po ang pinapaabot sa atin, mga kababayan ko, ay hindi biro, hindi biro ang tagal ng nasabing proseso, na pagbigay ng budget, ang dami ng problema na kailangan ng financial budget, at yun daw, yung paras daw naman po sa tama ba ho ito, yung sa COA, para naman po sa ating kapulisan, yung sa COA, hindi raho na ibibigay ito. Kawawa din ang ating mga kapulisan, mga kababayan ko, itong may papel na ibibigay na hanggang ngayon hindi pa na ibibigay ng barangay dahil sa pag-aantala ng 3 kagawad. Malakas daw di umano. Malakas daw di umano. Kahit na kami ay operatiba, malaki sa kanila, ay kami po ay 500 lamang. 500 lang. Ang media, ang daming budget na wala dahil sa gulo ng barangay na pinangungunahan ng 3 kagawad. Ng 3 kagawad na mga magagaling. Hirap kami ng budget. Ayon. Ang akin diyang ho dito, mga kababayan ko, itong barangay na ho ito, ako po'y nakikiusap lang ho sa inyo na punaho namin kayo. Bigyan naman po ninyo ng pansin, halaga itong ating mga katuwang. Katuwang ho natin ito sa inyong sinasakupang barangay. Katuwang ho natin. Ang media, at ang ating mga kapulisan, katuwang ho natin yan. Dapat sana sa inyong ho manggagaling sapagkat ang inyong barangay ay dapat talaga ay nandyan ang media dahil nandyan ang ating mga ilang barangay. Dahil yan po ang pipirma Pero ang akin lang ho dito, bakit daw di umano ay pinipinding nitong 3 kagawad na ito. Gano ho ba katotoo ito? 3 kagawad na ito. Gano ba katotoo ito? Kagawad. Ay magkaroon ho kayo ng awa naman. Dahil ito po ay nagpupuyat. Sinusuong ang buhay. Hindi ho basta-basta ang trabaho ng media, ng pulis, ng mga opetriba. Sinusuong ho ang buhay nila. Nagpupuyat yan. Gutom ang inaabot ho nila. Sana man ho ay itong ilang barangay at itong 3 kagawad di umano ay pinipinding ang kanilang
parang kumbaga yung pangkapi man lamang ay bakit ginigipit ho ninyo? Ay talaga naman ay wala na nga wala naman ho sildo yan eh. Ay kawang gawa public servant ho yan eh. Hindi dapat ho ninyo gipitin naman. Ay bigyan naman ho natin ng kaunting kahit paano masayahan naman itong ating mga media, itong lahat ng mga lingkod bayan, katulad ng mga pulis. Pakisama ho natin yan, pakisamahan ho natin. Hindi ho pare-parehas talaga ho. Dapat sana tayo po ay sana ay magkaunawaan, magbigayan, o kaya magpatawaran, ay ang problema mga kababayan ko, ay inaabot na raw ho ng buwan ito o linggo ay hindi mo wala man lamang daw di mano nagtatanong lang kami sa 3 barangay na 3 kagaan wala man lang daw kayong naiaabot sa pagpupuyat ngayon kung wala pong manghuhuli diyan sa inyong lugar dadami ho ang mga pasaway, dadami ho ang mga drug addict. Pag dumami ho yan, baka ho yung isa sa anak ho ninyo ay madamay, magkaroon din ng sakit na ikaya hup-hup, hit-hit na yan ganyan, ay malaki hong problema. Ay baka ho magsayaw ng arithmetic sa kalye. Iyan ho sinasabi. Ako po nagbibigay lang ho ng paalala. Bigyan ho natin ng kaunting malasakit ang ating mga public servant. Ayan lang po. Dahil tayong mga kagawad, meron naman ho tayong inaasahan galing sa gobyerno. Ang ating mga public servant ay wag ho natin pabayaan. Ang akin lang po, yan lang ang aking paalala dahil ngayon po ay ito po ay susunod na sumbog uli ito at wala akong nangyayari sa aking panawagan dito sa ilang barangay at dito sa ilang tatlong kagawad dito. Babanggitin ko ho ang pangalan ho ninyo. Kapag ho ito'y bumalik ho ito't nagsumbong ho muli, no? Ang akin lang po, paalala, at tayo po ay, yung ating pakikisama, yung ating pagbibigay, yung pag-uunawa sa kapwa natin, yung malasakit, yung po ang ating iiral, no? Yung po ang ating iiral. Sapagkat kayo po ay nandiyan sa barangay, kayo po ang dapat nagpapatupad ng katahimikan. Hindi rin po ninyo makakaya yan at kailangan talaga po ay nandiyan po ang mga operatiba, ang media, ang ating kapulisan. Di ba ho? Hindi ho ninyo masusulyan dahil ang mga drug addict ay talagang pumapatay nga ho yan pumapatay yan. Ay sus, patawarin ka Ginoo, ano bang nangyayari sa buhay na ay sa ating bansang Pilipinas kung hindi tayo magtutulungan. Kailangan magtulungan tayo para naman po ang ating mga barangay ay mawala ang mga pasaway, mawala ang mga pumapasok na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Baka sakali yung inyong mga anak ay mahawaan na baka maging addict din, napakasakit ho yan. No, masakit po, malaking problema ho yan. Pag ang isa natin sa pamilya ay naging addict. Ayan lang po ang ako'y nagbibigay lang ho sa inyo ng paalala at yan po ay pinaabot lang ho sa atin dito ngayon pong sumbong na yan. Ang hinaing nila na ibigay man lamang ng barangay ang kanilang kaunting budget sa pagpupuyat nila. Sa pagpupuyat, gutom, pagod. Ilang po ang masasabi ko dito sa 3 umano'y kagawad. Ay magandang araw na lang po sa inyo, 3 kagawad. Ayun.
Ayan, at ang hirap po talaga, no, mga kababayan ngayon kasi nga ay ang dami ho ngayon ay paano na ho kung tayo yung ang mga media natin ay manahimik na lang lahat. Hindi na makipagtulungan sa ating mga kapulisan. Paano na ho? Ha? Paano na? Kasi yan po ang magkatuwang ay media at ang ating kapulisan. Yan po ang magkatuwang. Ha? Paano na ho? Kung hindi ho makialam yan, paano na? Di lalaganap na ho itong mga nangyayaring krimen sa ating barangay. Dahil sa naglipa na ang mga adik. Yan lang po, paalala lang po, doon sa tatlong kagawad. Tabi-tabi lang po sa inyo, At iyon po ay nakarating ho dito ang hinaing nila, Maraming salamat po. Mabuhay po sa inyong pag-uunawa, Ayan po, Ayan, at talaga namang sana naman po ay maraming salamat po dito sa nagpaabot nagpaabot ng kanilang hinaing. Ayun, maraming salamat po. Okay. Iniintay ko po yung iba nating mga kasama na para po ay makapagbigay ng kanilang mga nangyayari po sa kanilang mga barabarangay. Mag-comment po kayo at para po ay mabasa ko po yung inyong mga message. Ayun po. Ayun, shout out po kay Eric Sunsa Quitman. Maraming salamat. Mabuhay, 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 mabuhay. Okay, tuloy po tayo mga kababayan ko, At talagang pong problema ng ating bansang Pilipinas. Kailangan kaya po gaganda at maayos po ang pamamalakad at magtulong-tulong po tayo. Tulungan po natin ang ating pangulo. Tulungan. May kapag ang problema, wala na raw po tayong malapitan ng mga ahensya para idulog ang mga problema. Gano'n kaya katotoo ito? Wag naman sana po, wag na po natin ito ikalat dahil siyempre po, kaya nga po tayo mayroong ahensya na mga nasa gobyerno dahil kapag mayroon po tayong problema, doon po natin ilalapit. Katulad po sa DILG. Ayun po, talaga naman pong katulad ng mga abusadong kapitan, abusadong ilang kapulisan diyan po natin idinudulog sa DILG. Ayun. Okay. Tayo po ay medyo nalalapit na. Okay, ang oras po natin ay 1:20 na po at medyo nalalapit na po tayo, mga kababayan ko. Bakit wala yung ating mga kasama sa rikta? Ayun. Okay, idugtong ho natin to. Yung pong mga may mga karamdaman nagdumudulo at pumupunta sa ating mga hospital, mga kababayan ko, ay ito sana po ay makarating sa ating gobyerno, Makarating po ito sa ating gobyerno, Dahil sa ngayon po ay maraming pong nagreklamo at meron pong namamatayan na ng mga kababayan natin dahil sa kakulangan ng gamit sa ospital at ang gamot. Gano'n kaya po katotoo ito? Dahil ang gamot po ay napaka-importante po yan sa ating mga
sa mga pamilya, sa katulad ng butika, sa mga doktor, hospital. Kailangan po natin na tayo po ay kumpleto. Ay, ang sabi ho dito, wala na pong, walang gamot, wala na pong pundo. Wala daw pundo di umano ang mga hospital o mga kababayan ko. Oho. Sana po ito makarating at alamin sana po ito ng ating nasa pamahalaan na kung sana po ang usaping na may mga sakit na ating lalong-lalo na po ang mga senior citizen ay kailangan po yan na pag dinala sa hospital, mayroon pong kaagaran na gagamutan. Ano, ha? Ayun. Ay dahil namamatay na lang po ang pasyente dahil walang gamot. Gaano kaya katotoo ito? Ayun, at minsan ay tayo po ay napunta sa PGH, mga kababayan ko. Tabi-tabi lang, tutuloy po natin, ha? At ang napansin po natin doon, ay ang mga doktor talagang mga magaling, mga magagaling ang ating mga doktor diyan sa PGH, mga kababayan ko. Ang problema lang po, mga kababayan ko, kulang po sa mga pag-iintindi o kulang sa tao. Kulang sa tao, mga kababayan ko. Kulang sa nurse, ibig sabihin, Tulad po niyan, napansin po natin, napakahaba ho ng pila. Umaabot na mahigit 100, 200, ang pila. Mga senior ho yan, mga kababayan ko, mga senior yan. Yung pong pagsusulat ng kanilang kung saan silang room, yung pangalan nila, talagang ang bagal ho, talagang hirap ho silang magsulat, mga kababayan ko. Ang akin lang ho doon, kasi nakikita ako yan, mga kababayan ko, dapat meron ho doon naka-assign, na nakaupo, na meron hong nagsusulat. Wala po. Kaya kulang po. Yan po ang kulang. At saka po, yung mga silya, mga bangko ho, yan po ang kulang. Yan po ang kulang sa PGH. Sana po ito ay makarating sa ating pamahalaan na mabigyan ng pansin ang problema din ng PGH. Problema po yan ang PGH dahil mga upuan kulang. Kaya ang umuupo na lang ho sila sa kanilang sa simento ho. Yung mga senior citizen, umuupo na lang ho yan. Sa simento, napakalamig ho noon. Ito po ay dapat sana ay mabigyan ng pansin ng ating gobyerno. Dahil yan po ay mga senior na, ay bigyan po natin ng kaunting maayos na pag tayo ay pumupunta sila sa mga ganyang hospital, maayos po yung kanilang kalagayan, yung pong katayuan. Yung pong isa-isa tatawagin, wala pong maupuan. Mayroon pong upuan, kanya lang talaga kulang. Kulang, mga kababayan ko. Yan po ang problema. Sana po ay makarating sa ating pamahalaan na matulungan po ang PGH na ito. Matulungan po sana ng ating gobyerno. At makita po ito kung ano po ang mga kakulangan. Okay, yan lang po ang masasabi ko at nire-recta ko na lang po yan dahil sa madaling salita ay kulang sa tao at kulang sa ilang kagamitan, no? Tulad ng mga bangko, no? Ayun. At shoutout po sa ating station manager na Herlin Ray ng ito po ang station manager ng RPMO, Riktang Puna. Ay magandang araw sa iyo eh. Mabuhay. Mabuhay at ayun na nga po ulitin ko nga po ito, ang droga ay malala na daw di umano sa bansa. Ayun po, sana ito'y nakikita ito, mga kababayan ko, ay talagang grabe na po ang nangyayari po sa atin.
paano kaya po masusol ito dahil karamihan po dito ay may mga ilang barangay problema ho ang droga. Ha? Ay saglit lang po, ha. Katulad po nito, isang barangay captain arestado matapos na mahulihan ng 1.5 halaga, 1.5 million halaga ng Siabo. Arestado sa isang 52 anyos na punong barangay sa Iloilo na matapos ay makumpiskahan ng tinatayang 222 gramo at hinihinalang Siabo sa isinagawang bypass operation. Ayon po ay talagang yun nga po, kahit saan na po meron po mga nangyayari pong droga, mga kababayan ko, ha. Ito po masakit dito ay sana po ay maagapang kaagad ito ng ating mga kapulisan. Sana ay yun nga po ay bigyan pansin ng ating nasa pamahalaan. Lalo na po sana ang suporta sa ating mga kapulisan na maano na po itong mga droga na ito dahil naglilipa na daw di umano. Ayun po. Ang sakit po nito, mga kababayan ko, ha. Okay, wala hong sumilip sa ating mga kasama, ha? Wala hong sumilip, okay. At maintindihan ko, At ang akin lang po ay sana ay, ayun na po, iniintay ko po yung comment ninyo at mabasa ko ang mga pangalan ninyo. Wala hong sumilip, mga kababayan ko. Okay, walang problema, ho. Okay, ang akin lang mga kababayan ko ay sana man po ay maintindihan ninyo at maunawaan ninyo ang ating mga may mga hinaing sa ating mga bayan-bayan, Ayun ho. Ayun. Okay, tayo po ay medyo agra-agwat na mga kababayan ko at walang pumapasok Okay, walang problema Ulitin ko ito. Okay, Okay, at tayo po ay medyo agwat-agwat na mga kababayan ko, Agwat-agwat na tayo. Okay, ayan po, at tayo po yung po may mga sumbong at sa inyong mga barangay ay wag po kayong mag-atubili na ipabot sa Banlingkod Riktang Puna, sa himpilan ng Riktang Puna News Online. Wag ho tayong matakot, at wag ho tayong mahiya, wag ho tayong maging bulag at pipi. Kailangan po natin magsalita kung ano po ang nangyayari sa ating bayan, sa ating mga barangay. Para naman po ito ay makaabot sa ating pamahalaan, Kailangan po natin na magsalita, Kailangan po natin, tayo po ay magtulong-tulong sa ikaunlad ng bansang Pilipinas, Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po at medyo matamlay ang Abang Lingkod, Talagang matamlay ang Abang Lingkod at medyo stress, May bahala na po kayong mag-unawa sa Abang Lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat at ako po ay nahingi ng paumanhin.
Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay laging mag-iingat. Oho, na tayo ay laging nasa labas. Oho, at ilayo kayo sa anumang kapahamakan. At lagi po tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay po, mabuhay.